Ang tatay nyo, kasama sa hostage taking ng mga rebelde sa bayan. Tumunghay mula sa pag-aaral si Yumi. Naistorbo siya sa sigaw na iyon ng kanyang inang si Alma. Halatang pagkabalisa sa mukha nito. Tumayo na siya para tingnan ang patuloy na umuusad na video sa cellphone ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Nakalive ang isang video kung saan may nagbabakbakang sundalo at mga rebelde. Dumaan agad ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama ang lugar kung saan nangyayari ang hostage taking. Diyos ko, puntahan natin ang tatay nyo. Baka kung anong mangyari kay Abner. Hysterical na sambit ni Alma. Pilit itong pinakalma ng kanyang kuya Luis. Kumalma kayo, Nay. Hindi pwedeng susugod tayo doon. Maghintay na lang tayo ng balita tungkol kay tatay. Pinanood ng mabuti ni Yumi ang live video. Alam niyang ilang araw na silang hindi nakakapag-usap ng kanyang ama. Every weekend lang din kasi ito umuuwi para hindi sayang sa pamasahe dahil medyo may kamahalan din naman. Ni hindi naisip ni Yumi kung ano ang pinagdaraanan ng kanyang amang si Abner ngayon. Walang tigil siyang nanonood ng balita at sumasakit ang puso niya sa tuwing nakikita niya ang coverage ng sitwasyon ng hostage. Ano nang nangyari? May balita na ba? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa tatay ninyo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Niyakap ni Yumi ang nanay niya. Huwag po kayong mag-alala. Huwag na po kayong umiyak. Please nanay, kumalma po kayo. Baka may mangyari pang masama sa inyo. Kilala natin si tatay. Palaging kalmado yun at iniisip ang solusyon kaysa sa problema. Malakas po siya at matapang. Naniniwala ako na malalampasan niya po yun, nanay. Hindi matanggal kay Yumi na isipin ang kalagayan ng kanyang amang si Abner. Nagdarasal siya para sa kaligtasan nito at para sa isang mapayapang paglutas sa nakakatakot na sitwasyong iyon. Sana ay manatili itong ligtas at tandaan itong pangalagaan ng sarili. Kahit nanghihina rin ang kalooban, pinilit ni Yumi maging matatag para sa kanyang pamilya. Sabay-sabay silang umaasang makauwi ang haligi ng tahanan ng ligtas at hindi nasasaktan. Bawat oras na lumilipas na ongoing ang hostage taking, lalong nadadagdagan ang pag-alala niya para sa kanyang amang si Abner. Binibilang niyang mga oras hanggang sa matapos ang bangungot na iyon at bumalik na ito sa kanilang mga bisig. Kung pwede niya lang ipadala sa kanyang tatay ang lahat ng kanyang pagmamahal at lakas, nagawa niya na. Hiling niya na lang ay manatili ang pananampalataya nito. Dahil sa pagkakataong iyon, ang Diyos na lamang ang pwede nitong kapitan. Lumipas ang magdamag, nalaman nilang kasama si Abner sa mga nakaligtas. Nasa ospital na ito at kasalukuyang nagpapagaling. Kaya sumugod silang mag-iina para tingnan ang kalagayan ng kanyang ama. Kumusta ka, Abner? Anong nararamdaman mo ngayon? Saan ang masakit? Tanong ni Alma kay Abner. Pinagmasdan ni Yumi ang kanyang amang hinang-hina at nakaratay sa kama. Wala itong kahit anong tama ng bala pero bugbog sarado naman. Halos hindi na nito maidilat ang isang mata. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na natiling buhay ang kanilang ama mula sa pagsubok na iyon. Lumipas ang ilang araw, nakauwi na rin sila. Palaging tulala ang tatay ni Yumi. Nakatanaw ito palagi sa bintana at parang malalim ang iniisip. Inintindi na lamang nilang mag-iina iyon. May sinaing na ba tayo? Tanong ng kanyang inang si Alma na kararating lang. Nagmano agad si Yumi. Wala pa po, Nay. Wala pa po tayong bigas. Sinapo nito ang ulo. Lintik namang buhay to. Puro problema. Tinawagan nito ang bunso niyang kapatid at inutusang bumili ng bigas sa may tindahan. Nang dumating iyon, nagsaing siya kaagad. Mainit ang ulo ng nanay nila at ayaw niyang dagdagan pa iyon. Ilang sandali pa, dumating ang Kuya Luis niya. Kahit nag-aaral si Yumi,
hindi niya napigilang pakinggan ang pinag-uusapan nito at ng nanay niya. Hindi ko na alam ang gagawin, anak. Sa estado ng tatay mo ngayon parang di na kayang magtrabaho pa. Malaking trauma yata ang binigay sa kanya ng nangyari. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng panggastos dito sa bahay at pati na rin sa pag-aaral ninyo, sabi ng kanyang ina. Malalim na nag-isip ang Kuya Luis niya. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Itatry ko pong mag-apply dyan sa factory. Ha? Paano yung pag-aaral mo? Ayaw ko namang mapatigil kayo. Saad naman ni Alma. Huminga ng malalim ang kuya niya. Nay, wala na po tayong pagpipilian. Panganay din naman po ako. Kailangan ko pong kumilos kung ayaw nating mamatay ng dilat dito dahil sa gutom. Si Yumi na lang po ang pag-aralin. Matalino naman po yan eh. Mataas ang expectations at pressure ang pinakaayaw ni Yumi sa lahat. Dumaan ang sama ng loob niya para sa kanyang pamilya. Sa sitwasyon nila, natatakot siyang madisappoint ang mga ito. Sa pagkakataong yon, nagsalita ang kanilang amang si Abner. Sinong titigil? Anong sinabi ko sa inyo? Mag-aral na kayong mabuti. Iyon lang ang tangi naming mapapamana sa inyo ng nanay ninyo. Lumapit agad si Yumi sa kanyang tatay. Tatay, wag po kayong sumigaw. Hindi! Kasalanan ng mga rebeldeng yon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kayo titigil sa pag-aaral. Hindi titigil si Luis. May trabaho pa sana ako. Sigaw pa ulit nito. Bakas ang iritasyon sa mukha ng nanay niya. Wala na tayong magagawa. Nangyari na. Masakit din naman para sa aking mapatigil sa pag-aaral si Luis. Pero anong gagawin natin, Abner? Tingnan mong kalagayan mo. Nanay, wag niyo naman pong sigawan si tatay. Mahinahong pakiusap ni Yumi. Bumuntong hininga si Alma. Ang dami na ngang problema, dumagdag pa yung sinasabi ng tatay mo. Tiningnan ni Yumi ang kanyang amang tulala na naman. Hindi ito kumikita ng sapat na pera para mapakain ang nanay niya at silang 3 anak. Lumipas ang ilang sandali, dumating ang magpuputol ng kuryente nila. Naputulan sila ng kuryente dahil hindi na makapagbayad. Mas lalo lang silang namroblema. Sa paglipas ng mga araw, lalong nag-alala ang kanyang inang si Alma kung papaano matutustusan ng pamilya. Alam niya yon, palaging nakikita ni Yumi ang kanyang ina. Gumugugol ito ng mga gabing walang tulog sa pagsisikap na makaisip ng mga solusyon. Ngunit tila walang gumagana. Ang mga problema ng kanyang pamilya ay tila palaki na ng palaki. Ang Kuya Luis niya bilang panganay na anak, dumating na may plano. Nabalitaan nito ang tungkol sa isang pagbubukas ng trabaho sa kalapit na bayan na malaki daw ang sweldo at gusto nitong samantalahin ang pagkakataong matulungan ang pamilya nila. Alam ni Yumi na nag-aalinlangan ang tatay nila noong una dahil ayaw nitong umalis ang kuya niya. Ngunit alam din naman nitong wala itong ibang pagpipilian. Umalis ang Kuya Luis niya patungo sa bayan at nagsimulang magtrabaho. Nagpapadala ito ng pera sa kanila kada buwan. Unti-unti, nagsimulang bumuti ang pinansyal na kalagayan ng kanilang pamilya at nakadama ng munting kaginhawaan. Nangunguna ang kuya niya sa paggawa ng mga magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Napagtanto niya na kung minsan, kailangan ng lakas at determinasyon ng isang miyembro ng pamilya para baguhin ang kanilang kapalaran. At kapag kaya na niya, siya naman ang tutulong sa pamilya. Kaya pinangako niya sa sariling hindi siya magpapalamon sa pressure. Gayunpaman, kapag nakikita niyang amang si Abner, hindi maiwasang malungkot ng puso niya. Hindi na ito ang dating haligi ng tahanang kayang i-provide ang mga pangangailangan nila. Hindi na rin ito ang dating masiyahin niyang ama. Palagi na lang itong tahimik at tulala sa isang tabi. Hindi, huwag kayong maingay. Huwag kayong umiyak. Baka makita kayo ng mga rebelde. Nanlalaki ang mga maririing bulong ng kanyang ama. Natigilan si Yumi na kararating lang mula sa eskwelahan.
Tatay, sino pong kausap ninyo? Hindi ito sumagot. Sa halip, nagpatuloy lang ito sa pakikipag-usap sa hangin. Hindi! Kailangan nating makatakas dito. Kailangan nating umuwi sa pamilya natin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nangilid ang mga luha ni Yumi. Tatay! Ang kaganapan na iyon ay nag-trigger ng isang damdamin sa loob ni Abner. Iyon ang kinakatakot ni Yumi, ang magdulot sa kanyang ama ng isang malalim na depresyon ang lahat ng nangyayari. Ang dating masayang personalidad nito ay napalitan ng pagkabalisa at nagsimula itong lumayo sa pamilya at mga kaibigan. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawa niyang kapatid na naglalaro ng baril-barilan. Ang tuwa sa mga labi ng mga kapatid niya ay napalitan ng pag-iyak nang biglang itulak ng tatay nila ang mga ito. Tatay! Sigaw ni Yumi nang makitang pinanggigigilan nito ang bunso niyang kapatid. Ano po bang ginagawa ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Abner. Nandito ng mga rebelde. Kukunin nila tayo. Sinundan nila ako. Mapapahamak ang pamilya ko. Ate Yumi! Umiiyak na sigaw ng kapatid niya nang humihigpit ang hawak ng tatay nila. Pilit niyang inilayo ang bunsong kapatid. Tatay, bitiwan niyo po siya. Hindi po siya rebelde. Anak niyo po si Cruzita. Agad namang nahimasmasan si Abner at binitiwan ang bata. Yumakap sa kanyang kapatid niyang umiiyak pa din. Bakas ang takot sa mukha nito. Umawang ang bibig nito. Sorry. Anong nangyayari dito? Bakit umiiyak si Cruzita? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Tumakbo ang bata, papalapit sa nanay nila. Sinaktan po ako ni tatay. Kumunot ang noo nito at tumingin sa kanya. Yumi, anong nangyari? Sumagot siya kaagad. Naglalaro lang po sila ng baril-barilan nang biglang nataranta po si tatay. Akala niya mga rebelde sina Cruzita at Lloyd. Matamang tumingin ang nanay nila sa kanilang ama. Ano ba, Abner? Mga anak natin to. Nababaliw ka na ba? Pulang-pulang mga braso ni Cruzita. Hindi ako nababaliw. Sigaw ng kanyang ama. Palibhasa, wala na akong magawa para sa pamilyang to. Kaya ganyan ang turing ninyo sa akin. Napailing si Alma. Hindi lang to dahil dyan. Kailangan mo ng tulong. Nasasaktan mo ng mga anak natin dahil dyan sa trauma mo. Paano pa kayang ibang tao? Hindi nga sabi ako baliw. Sigaw muli ng kanilang ama at tinutok sa kanila ang nahawakang kutsilyo. Malakas din na sumigaw ang kanilang ina. Abner! Mabuti na lang, nahimasmasan agad ito. Binitiwan nito ang kutsilyo. Tumulo ang mga luha nito bago dumiretso sa kwarto. Pinagmasdan ni Yumi ang kanyang amang lumalala ang kalagayan. Gusto niyang subukan ang lahat para masuportahan ng ama at hikayatin itong humingi ng tulong. Ngunit atubili si Abner na aminin na kailangan nito ng tulong. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na lumalala ang kalusugan ng isip ni Abner, na humantong sa maling pag-uugali at pagsiklab ng galit. Iniintindi ni Yumi pero hindi ang mga kapatid niya kung ano ang nangyayari sa kanilang ama. Bagkus, nagsimula ang mga itong matakot. Kahit nasa school, hindi maiwasan ni Yumi ang mag-alala. Nakaupo siya sa kanyang armchair. Ang kanyang mga daliri ay nag-aalalang tumatapik sa kahoy sa ibabaw. Ang kanyang isip ay natupok ng pag-alala para sa kanyang ama at nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag ng pag-iisip sa loob ng ilang buwan. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Naiisip ang mga panahong kinakausap ng kanyang ama ang sarili nito. Gusto niyang sabihan ng tatay niyang magpatingin sa doktor, ngunit alam niyang matigas itong tatanggi. Igigiit na ayos lang ito. Bukod doon, wala rin naman silang pera. Pero mas batid ni Yumi ang nangyayari. Nakita niya mismo ang mga pagbabago sa ugali at kilos ng kanyang ama. Hindi niya kayang makitang lumalala ito sa harap ng kanyang mga mata.
Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalalim ang pagkabalisa ni Yumi. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Palaging abala sa pag-iisip sa tatay niya. Isang gabi, pagkatapos ng isang walang tulog na gabi na pag-aalala, sa wakas, nag-ipon ng lakas ng loob si Yumi na harapin ang kanyang ama. Pagkaupo niya sa mesa sa kusina ay mahinahon niya itong kinausap. Ipinahayag niya ang kanyang mga takot at nagsusumamo sa ama na tulungang makaahon ng sarili mula sa tromang iyon. Sa kanyang gulat, nakinig ang kanyang ama. Nangilid ang mga luha niya sa mga mata ng aminin nitong nahihirapan na rin ito. Pinagmamasdan ni Yumi ang kanyang tatay habang tulala. "Tatay, lumaban po kayo, parang awa nyo na. Binigyan po kayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay ulit. Wala na po sila. Wala na pong mananakit sa inyo. Hindi po namin hahayaan yun." Umiling naman si Abner. "Wala akong kwentang ama. Hindi nyo na ako mahal. Wala akong silbi." Hinawakan niya ang kamay nito. "Hindi po tatay. Huwag niyo pong isipin yan. Mahal na mahal ka po namin. Labanan niyo po yan na. Kung anong pinagdaraanan mo, hindi po kita iiwan. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, sa tatay niya si Yumi malapit. Kapag uuwi ito mula sa trabaho, siya lagi ang una nitong palaging iniisip na bilhan ng pasalubong. Kaya masakit para sa kanyang makita itong nagiging ganoon ang pag-iisip. Akala ni Yumi ay ang pag-uusap na iyon ang magiging mitya ng pagiging maayos ng kanyang ama. Pero nagkamali siya. Gayunpaman, kailan ba naging pabor para kay Yumi ang lahat ng hiling at mga hangarin niya? Hindi niya na matandaan ang huli. Simula nang mangyari ang trahedya sa kanyang amang si Abner, palagi na lang siyang hindi pinagbibigyan. Nang dumating ang isang problema sa buhay niya at ng kanyang pamilya, parang magnet na iyon na nanghila ng marami pang problema. "Abner, halika na rito. Kakain na muna tayo." Tawag ng kanyang inang si Alma sa tatay niya. Kumunot ang noo ni Yumi. Kanina pa tumatawag ang nanay niya pero hindi naman ito sumasagot. "Ako na lang po ang tatawag kay tatay." Pagpepresenta ni Yumi. Naglakad siya papuntang kwarto ng mga magulang niya. Umawang ang bibig niya nang makitang wala roon ang kanyang ama. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. "Wala po si tatay sa loob." Bumaha ang gulat sa nanay niyang si Alma. "Ano? Saan naman pumunta si Abner? Halika, hanapin natin. Baka kung saan pumunta yon." Pinagtanong niya kung may nakakita ba kay Abner. Patuloy silang naglakad. Kailangan nilang mahanap ang tatay niya. Hindi nila pwedeng pabayaan nilang ito ng mag-isa. Hindi stable ang pag-iisip ni Abner. Natutukan pa nga silang mag-anak ng kutsilyo dahil sa ilusyong sila ay rebelde. Papaano pa kaya ang ibang tao? Napalingon si Yumi nang makarinig ng sigaw. Tumakbo agad siya sa mga nagkakagulo doon. "Yumi! Yung tatay mo nanggugulo! Nang-aamok ng away!" Sigaw ng kapitbahay nila. Nang makita niya ang kanyang tatay ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tinutukan nito ng patalim ang lahat ng taong gustong lumapit dito para pumigil. "Tatay!" Sigaw ni Yumi. Halata ang takot sa mukha ng kanyang ama. "Papatayin ko kayo! Subukan niyong lumapit! Sasaktan ko kayo! Sasaksakin ko kayo! Mga walang hiya kayong mga rebelde kayo!" Tumulo ang mga luha ni Yumi. "Tatay, tama na po. Wala pong mga rebelde. Tigilan niyo na po ito." Tumingin sa kanya ang tatay niya. "Yumi!" Tumango siya. Unti-unti siyang lumapit. Kahit alam niyang may hawak itong patalim, kampante siyang hindi siya nito sasaktan. "Tatay, tama na po." Dahan-dahan niyang kinuha ang hawak nito. "Baka kunin tayo ng mga rebelde, anak." Natatarantang sabi pa nito. "Hindi po. Wala pong mananakit sa atin. Kumalma na po kayo ha." Niyakap niya ang kanyang ama para mapakalma ito. Huminga siya ng malalim.
Kailangan niyang pigilang maging emosyonal para mapanatag din ang tatay niya. "Tatay, umuwi na tayo ha. Huwag ka na pong lalabas." Mahinahong sabi niya rito. Sumama naman ito sa kanya. Pagkarating sa bahay, agad niyang nilinis ng hose ang mga maruruming paa nito. Dumating na rin ang pamilya niya, kaya tinulungan na siyang asikasuhin si Abner. Sinuklayan at nilagyan niya ito ng pulbo. Ang likod ng kanyang ama. Tipid siyang napangiti. "Ayan, ang pogi mo na ulit, tatay. Huwag mo na ulit gagawin yun ha. Huwag kang lalabas ng basta-basta. Mag-aalala po kami sa'yo. Dito ka lang ha. Maupo ka lang dito sa sala. Kakain na po tayo." Hindi sumagot si Abner. Tulala lang ito. Hinaplos niya na lang ang buhok ng kanyang ama. Napakagat siya sa pang-ibabang labi para pigilan na naman ang sariling umiyak. Pumunta siya sa kusina para ikuha ng pagkain ng tatay niya. Hindi nagsasalita ang nanay at mga kapatid niya, pero alam niyang pinoproblema rin ng mga ito ang nangyari kanina. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya tapos nang marinig niya na naman ang pagwawala ng kanilang ama sa sala. Nang tingnan niya, mas lalong nanikip ang dibdib niya sa nakita. Sinisira ni Abner ang lahat ng gamit doon. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi makontrol ng tatay niya ang sariling pag-iisip. "Abner, tama na! Tigilan mo na to! Pagod na kami sa'yo! Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo?" Umiiyak na sigaw ni Alma. Mabilis siyang lumapit sa kanilang ama. Niyakap niya si Abner para mapigilan. Hirap na si Yumi na makitang ganoon ang kanilang ama. Gusto niya nang bumalik ang dating saya ng pamilya nila. "Yumi! Nanay, anong nangyayari dito? Tatay, bakit mo ginagawa to?" Tanong ng kadarating lang na si Luis. Umiyak na lang siya. Inalalayan niya ang kanyang ama at dinala ito sa kwarto. Inasikaso niya muna ito. Mabuti na lang at kumakalma ito kapag nilalapitan niya. "Nanay, hindi na normal tong nangyayari kay tatay," sabi ng kanyang kuya kay Alma. Tumutol agad si Yumi. "Normal siya. Alam mo naman ang pinagdaraanan ng tatay, Kuya Luis. Hanggang kaya natin. Intindihin na lang natin siya." "At hanggang kailan, Yumi? Hihintayin pa ba nating makasakit siya ng ibang tao?" Sigaw ng kuya niya. Bumagsak ang mga luha niya. "Pero tatay pa rin natin siya, kuya." Natigil lang silang magkakapatid sa pagtatalo nang makarinig sila ng sigaw mula sa labas ng bahay. Kumunot ang noo ni Alma at lumabas. Sumunod naman agad siya at ang kanyang mga kapatid. Nakita niya si Lusing at ang asawa nitong barangay tanod. "Hoy, Alma! Ilabas mo yung asawa mong baliw! Sinaktan ni Abner ang anak ko!" Sigaw ni Lusing. Umiling agad si Yumi. "Hindi niya po magagawa yun, Aling Lusing. Hindi po siya baliw. May pinagdaraanan lang po siya ngayon. Mabait po si tatay." "Oo, mabait nung hindi pa baliw. Naaawa ako kay Abner, pero ano ba naman yan? Kinanti niyang anak kong walang kamalay-malay. Bata pa yun. Tapos ang laki-laki ng tatay ninyo. Dumugo ang noo ng anak ko. Nananakit na yan." Wika pa ni Aling Lusing. Huminga ng malalim si Alma. "Ako na pong bahala sa hospital expenses ng batang nasaktan ng asawa ko." Sumabat naman ang barangay tanod nitong asawa. "Pasensya ka na sa asawa kong ito. Hindi pa awat ang bunganga, pero bakit hindi mo na lang ilagay sa facility yung asawa mo? Alma, halata namang wala sa katinoan si Abner. Nakakaperwisyo na siya ng ibang tao." Tumulo na naman ang mga luha ni Yumi. Ayaw niyang marinig na sinasabihang baliw ang tatay niya. Malaki lang ang naging trauma nito at kailangan pang intindihin. Pero hindi ito baliw. Kumunot ang noo niya. "Ano po bang sinasabi ninyo? Wala po kayong karapatang sabihing baliw ang tatay namin." "Yumi," suway ng nanay niya. "Hindi baliw si tatay.
Ano po bang hindi niyo maintindihan doon? Kailangan niya lang po ng taong iintindi sa kanya. Giit pa ni Yumi. Maaring wala siyang alam, pero nasasaktan siyang parang galing pa mula sa pamilya niya ang masasakit na mga salita. Hindi niya kayang tanggapin ganoon ang tatay niya. Totoo naman. Wala nang pag-asa yung tatay mo, Yumi. Kaya dalhin mo na lang yan sa mental facility. Baka maging okay pa. Sigaw ni Aling Lusing sa kanya. Gustong itanggi ni Yumi sa sarili niyang nakikipaglaban sa sakit sa pag-iisip ang kanyang ama. At ito ay naging sanhi ng mga problema sa kanilang pamilya. Nakita niya ang kanyang amang magwala at kung papaano maging bayolente. Ngunit alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, ang tatay niya ay isang mabuting tao. Gayunpaman, hindi lahat ay bukas sa pinagdaraanan ng kanyang ama. Ang iba pa sa pamilya niya at maging ang kanilang mga kaibigan ay tila nahihirapang intindihin ang inaasal ng kanyang ama. Sinimulan na ng mga itong tawagin si Abner bilang baliw. Palaging pinag-uusapan ang kanyang ama ng mga taong walang magawa sa buhay. Hindi nauunawaan ng mga ito ang mga pakikibaka na kinakaharap ni Abner araw-araw. Dumaan ang galit sa dibdib ni Yumi. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang ama. Nais niyang ipaliwanag sa ibang tao na ang kilos nito ay bunga lamang ng mga pinagdadaanan nito at hindi ng tunay nitong pagkatao. Pero kahit anong pilit niya, parang walang nakikinig o gustong intindihin iyon. Gusto niyang sabihin sa pamilya niya at sa mga taong hindi naman talaga ganoon si Abner. Gusto niyang ibuhos ang kanyang mga emosyon at pagkabigo. Nais niyang ipaliwanag kung gaano kasakit para sa kanyang makita ang kanyang ama na tinatrato bilang isang baliw. Dalhin na natin sa mental facility, nanay. Hindi na natin siya kontrolado. I-surrender na natin siya doon. Baliw na siya, sabi ng kanyang kuya Luis. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tatay. Sobrang sama ng loob niya sa kanyang kuya. Parang hindi man lang nito inisip na tatay ang sinasabihan nito ng baliw. Sige, bukas, dadalhin na natin ang tatay mo. Napapagod na rin akong alagaan siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Saad pa ng kanyang ina. Para kay Yumi, hindi dapat napapagod ang pamilya kahit lugmok na ang isa. Mas dapat nilang maging sandalan ng bawat isa. Kaya bakit kaunting pag-intindi, hindi maibigay ng mga ito sa matagal na nagsisilbing haligi ng tahanan nila. Ginawa na nga ni Alma ang mahirap na desisyon. Ang ipasok si Abner sa mental facility. Maaaring makatanggap ng tamang paggamot ang kanyang ama. Pero para kay Yumi, mahalaga pa rin ang suporta ng pamilya. Isang masakit at makabagbag damdaming desisyon iyon, ngunit alam niyang iyon din ang tanging paraan upang matulungan ang kanyang amang gumaling. Simula nang iwan ng nanay niya si Abner sa mental facility, marami ang nagbago. Nung una, bumibisita pa ang mga ito. Pero lumipas ang mga buwan, nagsawa na din. Ngunit hindi niya kayang sukuan ang kanyang ama. Yumi, tara! Bumaba ka naman dyan. Palagi ka nalang hindi bumababa kapag recess. Sabi ng kanyang kaklase. Tipid siyang napangiti. Kayo na lang, nagtitipid ako eh. Nag-iipon ako ng pamasahe para puntahan si tatay. Alam mo namang mahal ang pamasahe papunta dun sa facility. Saka pangbili ng pagkain ni tatay para may pasalubong ako sa kanya. Bumuntong hininga naman ito. Mahal na mahal mo talagang tatay mo, no? Kahit nagkaganon siya, napagtsatsagaan mo pa din. Napangiti naman si Yumi. Siyempre, mahal na mahal niya rin naman kami. Nang maayos pa siya, ginagawa niya ang lahat para sa amin. Kaya ngayong siya ang may pinagdadaanan, hindi ko siya tatalikuran. Isang mahabang daan iyon patungo sa pagbawi. Ngunit hindi natitinag ang determinasyon ni Yumi at ang kanyang pagmamahal para sa kanyang ama. Palagi niyang binibisita ang tatay niya kapag wala siyang pasok. Tatay, kumusta na po kayo? Okay lang po ba kayo rito? May dala po akong pagkain para sa inyo. Marahang sabi niya rito. Nangilid ang mga luha niya. Hinawakan niyang kamay ng kanyang tatay.
Palagi niyang ipinagdarasal sa Diyos na sana gumaling na ito. Gusto niyang bumalik ang dating tatay niyang punong-puno ng mga positibong pananaw sa buhay. Huminga siya ng malalim. Magpagaling ka po ha. 'Di ba, sabi mo, gusto mo kaming makitang lahat ng mga anak mong makagraduate at magkaroon ng magandang trabaho. Yumi, mahinang usal nito at tinalikuran siya. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Kung pwede niya lang kunin lahat ng trauma ng ama niya, ginawa niya na. Hindi deserve ng tatay niya ang mga pinagdadaanan nito. Handang samahan ni Yumi si Abner habang tinatahak nito ang mahirap na landas patungo sa pagpapagaling. At kahit na ang mga peklat ng trauma nito ay palaging nananatili, naniniwala siyang makakalimutan din iyon ng kanyang ama. Ipaparamdam niya ritong hindi ito nag-iisa anumang pagsubok ang dumating sa buhay nito. Umaayos na ang pakiramdam ng tatay mo. Pwede mo na siyang ilabas dito, iha. Although, kailangan niya pa rin uminom ng gamot. Iyon ang sabi ng doktor kay Yumi. Pagkatapos ng mga buwan ng therapy at pag-inom ng gamot, pwede nang lumabas ang kanyang ama. Tuwang-tuwa siyang ibinalita yon sa pamilya niya. Siya pa ang nagpresenta para sunduin si Abner. Sobrang na-miss niya ang kanyang ama habang wala ito sa kanila. Palagi niyang inaasam na makabalik ito sa kanilang tahanan kung saan ito kabilang. Palagi niyang inaasam na makabalik ito sa kanilang tahanan kung saan ito kabilang. Matagal niya nang nasasaksihan itong nahihirapan. Kaya ang makita ang kanyang amang si Abner sa daan patungo sa pagpapagaling, isang ginhawang pakiramdam para sa kanya. Habang nasa biyahe si Yumi papunta sa mental facility para sunduin ito, hindi niya napigilan ang pananabik. Iniisip niya ang lahat ng mga bagay na gagawin nilang magkasama kapag nakauwi na ito. Namimiss niya na ang kabanding ang kanyang tatay, ang kanilang mga pag-uusap sa hapagkainan, at higit sa lahat, ang presensya ni Abner. Nagiging okay ng lahat, tatay. Mahinang usal niya sa hangin. Pagdating ni Yumi sa mental facility, sinalubong siya ng kanyang ama nang may ngiti sa mga labi. Ang mga ngiting yon, umabot pa hanggang sa mga mata nito. Niyakap niya si Abner ng mahigpit. Natunaw ang pakiramdam ng bigat ng mga nakaraang buwan. Nakita niya ang pag-asa at determinasyon sa mga mata nito at alam niyang handa na itong magsimula ulit. Yumi, miss ko na kayo. Huwag niyo na akong iiwan ulit dito Garalgal ang boses na sabi ng kanyang tatay. Nangilid ang mga luha niya kahit hindi matanggal ang ngiti sa mga labi. Oo naman po, naniniwala po ako sa inyong magiging sobrang okay na kayo. Mahal na mahal po namin kayo, tatay. Nang sabay silang lumakad sa harap ng pintuan, nadama ni Yumi ang kapayapaang bumalot sa kanya. Bumalik na ang kanyang ama. Sana ay mapaligiran ito ng pagmamahal at suporta mula sa kanilang pamilya. Kaya habang nakaupo sila para sa hapunan ng gabing iyon, hiling niyang maging mas matatag ang kanilang pamilya kaysa dati. Sana handang harapin ng mga ito ang anumang pagsubok na darating pa sa kanila. Hey guys, ready na ba kayo para sa group study session natin ngayon? Yun ang tanong ng kaibigan ni Yumi. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Kailangan niya agad umuwi. Walang magbabantay sa tatay niya. Pero kailangan niya rin mag-aral lalo pa at may inaalagaan siyang scholarship. I'm sorry, hindi ako makakasama sa inyo ngayon. Imporma ni Yumi sa mga kaklase niya. Ano? Bakit naman hindi? Umaatake kasi yung sakit ni tatay. Kailangan kong umuwi agad at alagaan siya. Baka kasi umalis na naman si nanay. Walang magbabantay sa tatay ko. Baka kung ano na naman ang mangyari. Tiningnan siyang mabuti ng mga kaibigan niya. Nalulungkot talaga kami sa nangyari sa tatay mo. May maitutulong ba kami, Yumi? Umiling siya kaagad. Hindi, okay lang. Kailangan ko lang siguraduhin na iniinom niya yung gamot niya at mananatiling kalmado. Sasamahan ko na lang kayo next time. Tumango naman ang mga ito. Naiintindihan naman namin yun.
Inuuna naman talaga dapat ang pamilya bago ang lahat. Tipid siyang napangiti. Salamat. Na-appreciate ko talaga kayo. Babawi ako next time. Sige, ingat ka sa pag-uwi mo. Magpo-provide kami ng notes para sa'yo para may mapag-aralan ka din. Saad ng kanyang mga kaklase. Salamat talaga. Kauuwi niya lang galing eskwelahan nang makita niyang may maliit na sunog sa maliit na bahagi ng bahay nila. Mabilis niyang kinuha ang nakasampay na kumot, binasa bago apulahin iyon. Pagtingin ni Yumi sa kanyang ama, bakas ang takot sa mukha nito. Nagsasalita ito ng mag-isa, lingon pa ito ng lingon sa kung saan-saan. Gusto niyang umiyak, kung hindi siya maagang dumating, baka nasunog ng buong bahay nila. Hindi talaga pwedeng iwan ang tatay niya ng mag-isa. Hindi naman din ito kasi palaging nakakainom ng gamot dahil wala silang pambili. Hindi na rin nila pwedeng ibalik sa mental facility ang tatay nila dahil mas gastos pa iyon. Nataranta at nag-iilusyong hinawakan siya ng tatay niya. Sinusubukan nila tayong salakayin, anak. Kailangan kong protektahan ang ating tahanan. Sinubukan niyang mga tuwiran dito. Tatay, walang tao dito. Ikaw lang at ako. Bitiwan mo na yung posporo. Pero ayaw makinig ni Abner. Hindi ko hahayaang saktan nila tayo. Kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili. Desperadong kinuha ni Yumi ang atensyon nito. Tatay, tinatakot mo po ako. Bahay po natin to. Hindi kuta ng mga rebelde ang bahay natin, kaya bakit mo po susunugin? Nagpatuloy ang pagiging paranoid ng kanyang ama. Hindi mo naiintindihan, Yumi. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Frustrated siyang sumigaw. Tatay, walang tao sa labas. Kailangan mo pong kumalma at makinig sa akin. Sa wakas, nakaahon na rin ito sa mga ilusyon nito. Pasensya na. Huminga siya ng malalim. Magpahinga na po kayo sa loob. Kami na po ang bahala rito. Nahihiyang yumuko ang kanyang ama. Hindi ko ginustong ilagay kayo sa panganib. Mahal ko kayo. Hihingi ako ng tulong, pangako. Kapag may dumating na mga rebelde, kakalma lang ako. Nangilid ang mga luha niya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Habang tumatagal, nawawala na siya ng pag-asa. Gayunpaman, hindi niya naman kayang basta na lamang itong pabayaan. Galit na galit ang kanyang ina nang malaman itong muntik nang masunog ni Abner ang kanilang bahay. Hindi ito makapaniwalang inilagay ng kanyang ama sa panganib ang kanilang pamilya. Ano? Seryoso ka ba? Tanong ni Alma kay Yumi. Tumango naman ito. Opo, umuwi po ako mula sa school at nakita ko po siyang nagsisindi ng posporo sa sala. Diyos ko, ayos lang ba ang lahat? Ang mga bata? Nag-aalalang tanong nito. Opo, okay lang po ang lahat. Buti na lang napigilan ko po siya bago pa man mangyari. May kaunting sunog lang po pero hindi naman malala. Sinapo nito ang ulo. Ay, hindi talaga ako makapaniwala. Kailangan kong makausap ang tatay mo tungkol dito. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ni Yumi. Nay, wag po sana kayong masyadong maging masakit magsalita sa kanya. Talagang nahihirapan lang po siya ngayon. Huminga ng malalim si Yumi. Nakakagalit naman talagang ginawa ng tatay niya. Pero wala naman kasi ito sa sarili. Hindi nito alam ang ginagawa. Simula ng araw na yon, nawalan na ng amor ang pamilya nila sa tatay niya. Siya na lang ang nagtsatsagang alagaan ito. Umabot pa sa puntong mas inuuna niyang alagaan ng tatay niya kaysa pumasok sa paaralan. Dahil doon, nawala ang scholarship niya. Isang mahirap at hindi magandang sitwasyon para kay Yumi iyon. Gusto niyang unahin ang pag-aalaga sa kanyang ama. Gayunpaman, mahalaga din para sa kanya na unahin ang pag-aaral at ang kanyang sariling kinabukasan. Hindi niya na talaga alam kung ano ang pwedeng mangyari. Nangangamba siyang sabihin sa pamilya niya ang tungkol sa problema niya. Pinili niya na lamang itago iyon
dahil baka may paraan pa siyang mahanap. Pero wala talagang sekretong hindi nabubunyag. Galit na galit ang kuya niya sa kanya. Naiintindihan niya naman iyon. Ito ang nagtatrabaho para sa kanila. Masakit ditong malamang nawalan siya ng scholarship. Hindi ako makapaniwala na nawalang scholarship mo. Alam mo ba kung gaano ako nagsakripisyo para sa'yo para lang makapag-aral ka, Yumi? Galit na sigaw ng kanyang kuya Luis. Nanikip ang dibdib niya. Hindi ko naman sinasadyang mawala yun. Ginawa ko naman ang lahat. Mas lalong dumaan ang frustration sa mukha ng kapatid niya. Hindi sapat yun. Nagtrabaho ako ng mga karagdagang shift. Kinaligtaan ko ang sarili ko para sa inyo. Lahat yun para magkaroon ka ng magandang pagkakataon sa isang magandang kinabukasan. Tapos ito lang ang ginawa mo. Nangilid ang mga luha ni Yumi. Alam ko. Pasensya na. Sinusubukan kong maghanap ng ibang paraan para mabayaran yung tuition fee ko. Umigting ang panga nito. Hindi lang sa pera, tungkol din sa mga opportunity na meron ka sa scholarship na yan. Ngayong wala na sila dahil sa kapabayaan mo. Hirap na ako. Gusto ko ring mag-aral pero ikaw, sinayang mo lang. Kasi ako naman palagi yung bobo, tapos ikaw ang matalino. Kaya ka nga namin pinag-aaral eh. Tumulo ang mga luha ni Yumi. Alam niya naman ang lahat ng sakripisyo ng kuya Luis niya. Pinahahalagahan niya naman iyon palagi. Nagsusumikap ito ng husto upang masuportahan ang pag-aaral niya. Ngunit sinayang niya lang. Parang nasayang din ang pagsisikap nito. Alam niyang galit ito dahil hindi niya sineryoso ang kanyang pag-aaral. Huminga siya ng malalim. Pinahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin pero masakit din para sa akin na biguin ko kayo ni nanay. Tumingin si Yumi sa kanyang ina. Batid niyang dismayado at nagalit din ang nanay niya sa kanya. Nagsumikap din itong kumita para sa kanila. Alam niyang naniniwala si Alma na kaya niyang mapanatili ang scholarship. Ngunit hindi niya nagawa ng maayos ang responsibilidad niya. Napailing ang kanyang ina. Anong iniisip mo, Yumi? Paano mo nahayaang mawalang scholarship ng ganoong paraan? Kinagat niyang pang-ibabang labi. Kailangan ko pong alagaan si tatay. Wala naman pong mag-aalaga sa kanya. Ano ba, Yumi? Sana hinayaan mo na lang ang tatay mo. Scholarship ang ticket mo para sa isang magandang kinabukasan. Bakit sinayang mo lang? Napailing si Yumi. Hindi ko po kayang pabayaan si tatay. Tuluyang umiyak ang nanay niya. Pero, papaano ang pangarap mo, Yumi? Ayaw mo bang mag-college at magkaroon ng maayos na buhay? Itinatapon mo ang lahat para sa tatay mo, puro perwisyo nga ang dala ni Abner sa buhay natin. Wala po akong tinatapon, nanay. Inaalagaan ko lang po si tatay dahil pamilya ko siya. Pamilya natin siya. Hindi rin po ako makapag-aral ng maayos habang ganito ang kalagayan ni tatay. Dinuro siya ni Alma. Naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa tatay mo pero kailangan mo ring isipin ang sarili mong kinabukasan. Paano kami? Paano ang mga sakripisyo namin? Hindi lang ang tatay mo ang nahihirapan. Kami rin. Nasasaktan ang damdamin niya kapag hindi pinapahalagahan ng mga ito si Abner. Na para bang hindi nakikita ng kanyang pamilya ang kanyang tatay bilang isang mahalagang tao. Parang sasabog ang dibdib niya. Hindi niya na talaga kaya. Kung binigo ko kayo, binigo niyo rin kami ni tatay. Garal-galang boses na sabi niya. Napalingon ang mga ito sa kanya. Bakas ang guilt sa mukha ni Alma. Umiwas naman agad ng tingin ng Kuya Luis niya. Hindi niya napigilan ang mga hikbi niya. Tayo na lang ang kakapitan ni tatay pero pinili niyo siyang talikuran. Sinukuan niyo agad siya. Nanay, ikaw dapat ang unang umintindi sa kanya kasi asawa mo po siya. Pero bakit ang dali niyo siyang iniwan? Wala na po siyang kakampi. Ilalabanan niya po yung sarili niyang trauma. Kailangan niya po tayo eh.
Kawawa naman po si tatay kung pati ako tatalikod sa kanya, di ba? Pakiramdam ni Yumi, nag-iisa siya. Nadudurog ang kanyang puso sa sakit ng pagtanggi at pagkawala. Nagtataka siya kung bakit hindi kayanin ng pamilya niyang bigyan ng suporta ang isa't isa sa oras ng kagipitan. Habang pinapanood niya ang kanyang ama na nakikipaglaban sa sarili nitong mga hamon sa buhay, gusto niyang malaman nito na mahal pa rin niya ito. Naniniwala siyang may pag-asa pa ito. Ngunit ang desisyon ng kanyang pamilya na sumuko kay Abner, nagparamdam sa kanya na ang kanyang pagmamahal at suporta ay hindi sapat. Magkahalong lungkot, galit at pagkalito ang kalakip sa tumutulo niyang mga luha. Nalulungkot siya para sa pamilya niya at ang kanyang ama ay nagdurusa. Nabubuhay ang galit sa kanya dahil hindi nakahanap ng paraan ng mga ito para matulungan ang minsang nagtaguyod sa kanila. Mas pinili lang ng mga ito na sumuko na lang ang taong sinasabi ng mga ito na mahal at kabilang sa pamilya nila. Sa kabila ng hinanakit, alam ni Yumi na mas kailangan siya ng kanyang ama ngayon kaysa sa dati. Nangako siyang hindi susukuan si Abner. Lagi siyang nasa tabi nito at laging naniniwalang matatapos din ang lahat ng kalbaryo ng pamilya nila. Pagkatapos ng nangyaring komprontasyon sa kanilang mag-iina, nakita ni Yumi na nagtsatsaga na muling alagaan ni Alma si Abner. Masama pa rin ang loob niya pero kahit papaano, nabuksan niya na ang mga mata nito sa kalagayan ng padre di pamilya. Tuluyan muna siyang tumigil sa pag-aaral. Naghanap siya ng anumang available na trabaho sa bayan at mga kalapit na lungsod. Nag-apply siya sa maraming lugar, ngunit sa kasamang palad, tinanggihan siya o masyadong mababa ang sweldo. Pagkatapos ng mga araw ng paghahanap, sa wakas ay nakakuha si Yumi ng trabaho bilang isang sales lady sa isang tindahan ng damit. Hindi gaanong kalakihan ng sweldo ngunit sapat na iyon upang makabili ng gamot ang kanyang ama at ilang pangunahing pangangailangan sa kanilang tahanan. Nagtrabaho si Yumi ng husto. Madalas siyang kumuha ng mga dagdag na shift para mas malaki ang kita. Inilagay niya ang kanyang dedikasyon at determinasyon sa trabaho. Basta para sa pamilya niya, gagawin niya ang lahat. Kauuwi lang ni Yumi galing sa trabaho. Papasok na sana siya pero natigilan siya nang makitang kinakausap ng nanay niya si Abner habang nililiguan ito. Nakita niya kung gaano nagsisisi si Alma sa mga ginawa nito sa kanyang asawa. Nais na gumawa ng kanyang ina ng mga pagbabago. Ipinakita nito sa asawa na tunay itong nagsisisi at handang gawin ang lahat para maitama ang mga bagay-bagay. Umaasa siyang masumpungan ng mga magulang niya ang mga puso ng mga ito na patawarin ang pagkukulang sa isa't isa at bigyan ng isa pang pagkakataon ang pagsasama. Alam kong nasaktan kita ng husto at nagsisisi talaga ako, Abner. Hindi ko maisip ang sakit at kabiguan na naidulot ko sa iyo. Kung hindi pa umiyak ang anak natin, hindi pa ako magigising. Puno ng pagsisising sabi ni Alma. Mahal kita palagi, Alma. Nakangiting sambit naman ni Abner. Huminga ito ng malalim. Alam kong hindi kayang burahin ng mga salita ang sakit na naidulot ko, pero gusto kong malaman mong tunay ako nagsisisi. Alam kong binigo kita at handa akong gawin ang lahat para maitama yon. Nangako akong nandito ako para sa'yo, sa mabuti at masama, upang suportahan ka at tumayo sa tabi mo, pero hindi ko naman ginawa. Umaasa rin si Yumi na ang relasyon ng kanyang pamilya ay patuloy na bubuti at magiging mas matatag. Ang makitang masaya at nagkakasundo ang kanyang mga magulang ay nagdudulot sa kanya ng kapayapaan at ginhawa. Pinahahalagahan niya ang mga sandaling iyon at nangakong gagawin niya ang lahat para suportahan at mapanatiling maayos ang kanilang pamilya. Lumipas ang mga araw, muli silang nakaahon mula sa dilubyong nangyari sa pamilya nila. Unti-unti na ring umaayos ang kalagayan ng tatay niya. Tinulungan na rin siya ng kanyang Kuya Luis sa pagbili ng mga gamot nito. Bumuntong hininga si Yumi.
Hindi pa rin ako makapaniwalang natiis nating hindi mag-usap ng ilang araw, Kuya Luis. Namungay ang mga mata nito. Sorry talaga. Alam kong dapat pinakinggan din kita. Tipid siyang napangiti. Patawarin na natin ang isa't isa, kuya. Nalulungkot lang ako kapag nag-aaway tayo. Tumango naman ito. Ako rin. Kapatid kita at ayaw kong makita kang malungkot. Ipinapangako kong mas pakikinggan kita ngayon. Nangilid ang mga luha ni Yumi. Mahal kita kung alam mo lang, Kuya Luis. Ayoko magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Tayo lang naman kasi ang pwedeng maging kakampi ng isa't isa. Niyakap siya nito. Salamat, Yumi. Pasensya ka na. Mahal din kita. Mahal na mahal ko kayo. Gumaan ang pakiramdam nila pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Nagpapasalamat si Yumi na humingi ng tawad sa kanya ang kanyang kapatid. Talagang nasaktan siya at nalungkot dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang kanyang kapatid ay tunay na nagmamalasakit sa kanyang damdamin. At ganoon din naman siya. Pinakawalan nila ang anumang namumuong hinanakit. Nangako silang mas pag-uusapan pa ang mga gusot sa pamilya at hindi nahahayaang magkaroon muli ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Mula noon, lalong naging matatag ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Pagkatapos ng pagtatalong iyon, at nagpapasalamat ang dalaga sa aral na natutuhan nilang magkasama. Alam niyang isang normal na bahagi ng anumang relasyon ang mga salungatan at hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, ang mahalaga ay kung papaano nila aayusin iyon. Mas nagsikap si Yumi at ang kanyang kapatid na mas maging matyaga at maunawain sa isa't isa. Natuto silang makinig at makipag-usap ng maayos, kaya mas lumalakas ang kanilang samahan sa bawat araw na lumilipas. Napabuntong hininga si Yumi. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako sa pag-aaral. Ang tagal na. Kumunot ang noo ng kuya niya. Bakit naman hindi? Palagi kang motivated sa mga pangarap mo. Alam ko, pero nakontento na ako sa trabaho ko eh. At least, nakakatulong agad ako sa pamilya. Mataman siyang tiningnan ng kapatid niya. Pero, hindi mo ba naaalala kung gaano ka kasaya nung nasa high school ka? Gaano ka kasabi kapag pinag-uusapan natin ang future natin? Di mo na ba naaalala? Gusto ni tatay na makatapos tayo. Akala ko ba mahal mo siya? Bakit parang kinalimutan mo ng pangarap niya para sa ating magkakapatid? Kasi kung ako ang tatanungin, gusto ko pa rin talagang mag-aral. Sisikapin kong makapagtapos para matupad ang gusto sa atin ni tatay. Noong maayos pa ang tatay nila, palaging laman ng kwento nito ang mga pangarap para sa mga anak. Sa kabila ng walang pagod na pagtatrabaho para matustusan ng pamilya, napag-aral sila ni Abner noon. Kahit kailangan nitong unahin ang paglalagay ng pagkain sa mesa at pagbabayad ng mga pangangailangan, nagawa pa rin nitong gastusan ang kanilang pag-aaral. Pangarap ng kanilang amang si Abner na makatapos noon, pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nito naabot iyon. Kailangan nitong huminto sa pag-aaral at magtrabaho upang suportahan ang pamilya. Alam ng ama nila ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Nakita nito kung papaano nalilimitahan ng kakulangan sa edukasyon ang mga pagkakataon sa buhay. Yon ang hindi nito gusto para sa mga anak nito. Huminga ng malalim si Yumi. Hindi ko naman nakakalimutan ang pangarap ni tatay para sa atin. Pero parang nakakatakot na ngayon. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko pa. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng kanyang kapatid na gagawa sila ng paraan para magawa iyon. Ipinaalala nito sa kanya ang hilig niya sa pag-aaral at kung gaano kahalaga para sa kanya na makamit ang kanyang mga pangarap. Siyempre, kaya mo. Matalino ka at madiskarte pa. Tsaka nandito naman ako para suportahan ka sa kahit na anong paraan. Saad ng kanyang Kuya Luis. Talaga?
Nakangiti niyang sabi. Tumango naman ito. Talaga, naniniwala ako sa iyo at sa mga pangarap mo. Pangarap ni tatay para sa atin. Hindi mo dapat hayaan ang anumang bagay na humadlang sa iyo. Tama ka kuya, hindi ako dapat sumuko sa mga pangarap ko. Sige na nga, babalik ako sa pag-aaral. Sa suporta at paghikayat ng kanyang kapatid at pamilya, nagpasya si Yumi na bumalik sa pag-aaral. Naghanap siya ng part-time job para kahit papaano mabayaran ang ilan sa mga gastusin. Nagtipid din sila hanggang sa kanilang makakaya. Nag-aral siya ng husto sa paaralan, kaya nakakuha siyang muli ng scholarship at grant upang mabayaran ang natitirang bahagi ng kanilang matrikula. Nagpatuloy din siya sa pagtatrabaho ng part-time job para suportahan ang sarili at mabawasan ang pasanin ng kanilang pamilya. Isang araw, umuwi si Yumi na sobrang tuwang-tuwa. May dala siyang magandang balita sa mga ito. Naabutan niya ang pamilya niyang umuna ng kumain ng hapunan. Napatingin siya sa tatay niyang maganas sa pagkain. Kumusta ang lahat? Meron akong magandang balita sa inyo. Puno ng pananabik na sabi ni Yumi at tumabi sa tatay niya. Ano yun? Tanong ng kuya niyang kumakain na parang kargador. Ngayon ko lang nalamang gagraduate ako with flying colors at cum laude pa. Napairap ang kapatid niyang si Luis. Pero alam niyang masaya ito. Di wow, sunod na ako. Tataasan pa kita. Pagka-graduate ko, engineer agad. Pabiro niya itong binatukan. Natawa na lang siya. Puro kalokohan talagang kuya niya. Ngumiti sa kanya si Alma. Proud na proud kami sa iyo anak. Maraming salamat po Nay. Makakabawi na rin po ako sa inyo. Tumingin siya sa tatay niyang abala sa pagkain. Hinawakan niya ang kamay nito. Parang hinaplos ang puso niya nang tumingin ito sa kanya. Natupad ko na po ang pangarap mo sa akin tatay. 3 pa po yung gagraduate pero kakayanin po naming mga anak mo. Marahang sabi niya rito. Inakbayan siya ng Kuya Luis niya. Palagi naming alam na kaya mong makamit ang mga gusto mo Yumi. Sobrang determinado mong tao. Kaya malaki ang tiwala namin sa'yo. Hinaplos ni Alma ang pisngi niya. Hindi na ako makapaghintay na graduate ka anak at mahawakan yung diploma mo. Sobrang pinagmamalaki ka ng pamilya natin. Alam naming marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa'yo. Parang may humaplos sa kanyang puso. Salamat po talaga sa lahat ng pagmamahal at suporta. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Bahagyang tinapik ni Luis nang paulit-ulit ang pisngi niya. Isus, ang daming drama. Ako nang sasagot sa susuotin mo sa graduation day. Kuya, ang lansa ng kamay mo. Lumayo agad si Yumi sa kanyang kapatid. Matapos makapagtapos ng may pinakamataas na karangalan, nasasabik si Yumi na simula ng susunod na kabanata ng kanyang buhay. Habang naliligo siya sa kaluwalhatian ng kanyang mga nagawa, tinulungan niya naman si Luis sa pag-aaral. Determinado siyang tulungan ng kanyang kapatid na magtagumpay din ito. Alam niyang may potensyal ang kuya niya na maging mahusay sa pag-aaral dahil porsigido itong maabot ang pangarap. Sama-sama, hinarap nilang hamon sa buhay. Sa araw ng graduation ni Luis, sobrang proud si Yumi. Naluha siya habang pinapanood ang kanyang kapatid na naglalakad sa entablado para tanggapin ang diploma nito. Graduate na ako! Itong bobong to, college graduate na! Anunsyo ng kapatid niya sa mga kapitbahay nila. Kuya, tama na yan, nakakahiya ka talaga. Natatawang sabi ni Yumi. Alam niyang malaki ang ginampanan niya sa pagtulong sa kuya niya, pero mas malaki ang ginawa nitong tulong sa kanya noon. Nakamit nilang parehas ang mga pangarap nila at nakaramdam sila ng matinding kasiyahan. Sa sama-sama nilang pagdiriwang sa graduation ni Luis, hindi maiwasan ni Yumi na magpasalamat sa Diyos. Natulungan niya ang kanyang kapatid na magtagumpay. Alam niyang mas lalakas ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya kapag magkasama nilang hinarap ang mga hamon sa hinaharap. Nasasabik siyang makita
kung ano pa ang mga tagumpay na magagawa nila. Nasa dalampasigan si Yumi kasama ang kanyang pamilya. Ninanamnam ang mainit na araw at malamig na simoy ng karagatan. Tumakbo ang maliliit niyang kapatid sa pinong buhangin. Ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa upuan sa dalampasigan, nagbababad sa init ng araw at pinapanood silang mga anak ng nakangiti. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay nagtatayo ng sandcastle sa malapit at hindi niya napigilan ang pagsali. Nagtulungan sila, nagtawanan at naghagik-hikan habang hinuhubog ang buhangin upang maging mga tore. Ilang sandali pa, lumangoy sila sa maalat na tubig. Sumama ang kanilang mga magulang, nagsasaboy at nakikipaglaro sa kanila. "Tatay, ang saya-saya ko. Naabot na namin ni Kuya Luis ang pangarap mo para sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Pagtutulungan naman namin ni Kuya sina Lloyd at saka si Cruzita. Gusto ko pong makita ninyo kaming lahat na maging matagumpay sa mga buhay namin." Nakangiting sabi ni Yumi sa ama. Nandoon pa rin ang trauma ng kanyang ama, pero unti-unti na itong nakaka-recover. Pinakita nila ang pag-intindi at labis na pagmamahal kay Abner. Hinaplos nito ang buhok niya. "Salamat anak. Salamat sa lahat. Hindi ka napagod sa akin. Hindi mo ko sinukuan." Tumulo ang mga luha ni Yumi. "Mahal na mahal ka po namin, tatay. Kumapit lang po kayo ha. Marami pa po tayong mga pangarap na tutuparin." Nakaupo si Yumi habang yakap ang kanyang ama. Ang puso niya ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Si Abner ang kanyang bato, kanyang gabay at kanyang pinagmumula ng lakas sa buong buhay niya. Simula nang ipinanganak si Yumi, nandiyan na si Abner para sa kanya. Hawak ang kanyang kamay at tinuturuan siyang maglakad. Ito ang kanyang unang guro na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kabaitan, katapatan at pagsusumikap. Palagi itong naniniwala sa kanya, kahit na hindi siya minsan naniniwala sa kanyang sarili. Ang tatay niya ang naging tagapagtanggol noong maayos pa ito. Pinoprotektahan siya mula sa malupit na katotohanan ng mundo. Lagi nitong inuuna ang mga pangangailangan nilang magkakapatid. Ito ang naging inspirasyon niya para magpatuloy. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano niya pinahahalagahan ang lahat ng ginawa nito para sa kanya. Binigyan si Yumi ng pinakamagandang alaala noong bata pa siya. Itinanim sa kanya ng tatay niya ang mga pagpapahalaga at moral na humubog sa kanya kung sino siya ngayon. Tiningnan ni Yumi ng mabuti ang kanyang tatay. "Alam ko pong maaaring hindi ko ito madalas sabihin. Pero mahal na mahal po kita, higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Sobrang blessed po kami na kayo ang tatay namin. At nagpapasalamat po ako palagi sa Diyos na ikaw ang aming tatay. Ikaw ang aming bayani, ang aming huwaran at ang aming pinakamalaking taga-suporta. Mahal ka po namin, tatay." Naluluhang sambit ni Yumi bago mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat pamilya ay may pinagdaraan ng pagsubok. Sana, tulad ng nangyari kay Yumi at sa kanyang pamilya, malampasan natin ang lahat ng yon. Huwag nating sukuan ang isa't isa. Ang pamilya dapat ang pinakamatibay na pundasyon upang magkaroon tayo ng maayos at masayang buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming channel. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.